ikaw ay nalilito kung ano nga ba ang mga pagkain na para sa'yo to ensure nerve repair at the same time siguraduhin that it will not cause a spike sa iyong blood sugar level, ang video na ito ay para sa'yo. Samahan mo ako hanggang sa dulo ng video dahil ang last na pagkain, nakakatulong ito para mapababa ang iyong blood sugar, nakakatulong para mawala ang pamamanhid at tusok-tusok at makakatulong din ito at the same time if ikaw ay nakakaranas ng pananakit sa iyong kasukasuan, which is common para sa mga na-diagnose ng diabetes. Magandang araw po, Doc Sherry po, Doctor of Physical Therapy, nagtuturo sa inyo ng practical health tips at home exercise programs na tiyak na makaka-benefit sa inyo. Sa channel na ito, we do a holistic approach as far as nerve recovery and nerve repair is concerned. Dahil na-experience ko din first time na ang mga pasyente ko who have long been dependent with neuropathic meds or ang mga gamot na para sa pamamanhid, may nakaakibat din itong side effects. Kaya naman sa channel na ito, I would really advise you to get to the root cause, ang punot dulo ng neuropathy. Ang pag-consume ng tamang pagkain which can assist you with nerve repair at ang mga tama at angkop na exercises to decompress, impinge, or mga naipit na nerves. Ang mga ibang pagkain na babanggitin ko sa videong ito ay pwedeng hindi angkop if ikaw ay currently undergoing dialysis or if ikaw ay na-diagnose ng chronic kidney disease. Please consult po with your doctor for you to receive ang personalized na evaluation at para masuri ka ng mas mabuti. Ito ang mga pagkain na makakatulong sa iyo to ensure nerve repair but at the same time won't cause a spike in your blood sugar. Itlog. Ang itlog po ay natural source ng choline. Ang choline ay mahalaga para sa struktura at function ng iyong nerve cells. Kailangan din ito para mag-produce ng neurotransmitter na tinatawag natin na acetylcholine. Kailangan natin ito para sa ating memory, para sa ating kalamnan or muscle health, at the same time para din sa health ng ating nerves. Ang itlog din ay naglalaman ng natural dietary source of vitamin D. Mahalaga ang vitamin D dahil nakita sa maraming pag-aaral na ang vitamin D supplementation, nakakatulong ito para mabawasan ang paglala ng neuropathy symptoms, which is, mind you po, very common especially in cases of diabetic neuropathy. If ikaw ay nagtataka if may difference ba ang white at brown eggs, they will give you the same nutritional benefits. However, mas mataas po ng konti ang vitamin D content at antioxidant content ng brown organic eggs. However, if gusto mo ang peace of mind para sa mga pagkain that will ensure nerve repair but won't spike your blood sugar, white and brown eggs would do the trick. Atay. Do you know that liver po, it is a natural powerhouse of vitamin B12. Mahalaga ang vitamin B12 dahil sa maraming pag-aaral nakita nila that you need to have sufficient amount of vitamin B12 for nerve repair to take place. Ang kakulangan ng vitamin B12 sa katawan, it can lead to sintomas ng neuropathy tulad ng pamamanhid at tusok-tusok. Ang vitamin B12 po ay kailangan para sa covering ng iyong nerves known as the myelin sheath. Ang atay din is a natural dietary source of coenzyme Q10. Ito po ay binibigay sa mga pasyente na may diabetic neuropathy. Ang purpose po nito is para to speed up nerve recovery and nerve healing. Now, how much liver should you have? 3 to 4 ounces po, isa or twice lang sa isang linggo. Enough na po yan to give you the vitamin B12 boost na kailangan mo.
Berries. Ang blueberries at strawberries po, ito po ay mayaman sa potent antioxidant known as anthocyanin. Ang purpose po nito sa nerve repair is para mapigilan din ang worsening nerve symptoms. Mayaman din ito sa vitamin C at E to speed up po ang nerve recovery in the injured site. Chia seeds. Ang chia seeds, ito po ay mayaman sa antioxidants, omega-3 fatty acids, fiber, at magnesium. Alam mo ba that if you are in borderline diabetes and if you are trying to lose weight, makakatulong po ang chia seeds by simply preventing or maiwasan ang diabetes at maiwasan din ang komplikasyon dulot ng mataas na blood sugar level. In which case, ang pagkasira ng ating nerves ay isa po dyan. What you can do with chia seed is pwede mo itong ihalo sa Greek yogurt. Huwag kang bumili ng flavored yogurts dahil marami ng added sugar yan. Pwede mo din itong ihalo sa iyong roll, whole oats, tapos let it sit there for several minutes. Ia-absorb dito ang liquid and it will give you a gel-like texture or consistency. Luyang dilaw or turmeric. If you can, siguraduhin na ihalo mo ito sa iyong ulam or if may available na luyang dilaw that you can purchase po fresh, pwede mo itong pakuluan without any added sugar. Ang turmeric po, naglalaman ito ng mayaman na compound na tinatawag natin na curcumin. In fact, it is known as a natural pain reliever at makakatulong ito sa pamamanhid at tusok-tusok naturally. Dahan-dahan lang din sa paggamit ng luyang dilaw if ikaw ay may iniinom na gamot tulad ng aspirin dahil it can have possible drug interaction. Avocados. Ang avocado po ay naglalaman ng healthy fats. Naglalaman din ito ng vitamin B6. Ang vitamin B6 po ay component ng ating B-complex vitamin na kadalasang binibigay if may pamamanhid at tusok-tusok. Ang role din nito is para sa myelin sheath for your nerves to function well. Ang avocado din ay mayaman sa magnesium. Makikita mo sa video natin dito na isa sa mga supplements na binibigay para sa mga pasyente na nakakaranas ng nerve damage at nakakatulong talaga sa kanila is ang magnesium. Dahil po it works to relax both your central and your peripheral nervous system including ang iyong nerves. It can calm down irritated nerves caused by nerve damage, lowering po ang mga sintomas na iyong nararamdaman. Before tayo magpatuloy, if sa tingin mo nakakagabay ang video na ito by choosing the right foods that will ensure nerve repair, maaari po lamang to please click the like button below. This will help this channel grow. Also, if hindi ka pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan to subscribe and click the notification bell below dahil marami tayong helpful videos na makakatulong at makakagabay sa iyo. Broccoli. Alam mo ba na ang broccoli may special compound ito na tinatawag na sulforaphane? This is kind of unique dahil what it does po is napipigilan ito ang pagkasira ng iyong nerves dahil sa mataas na blood sugar level. Kung ikaw ay nagtataka bakit ka nakakaranas nito, sadly po ang isang complication ng elevated blood sugar is ang pagkasira ng ating nerves, even including your optic nerve. Kaya naman nakakaranas ang iba sa blurry vision or pagkawala ng kanilang vision na tinatawag natin na diabetic retinopathy.
Ang isa pang kamangha-manghang compound na available or makikita din natin sa broccoli is alpha-lipoic acid. Sa isang pag-aaral na nailathala sa Diabetes Care noong 2011, napatunayan dito na ang alpha-lipoic acid nakakatulong ito para maibsan ang pamamanhid at tusok-tusok dulot ng diabetic neuropathy. Omega-3 fatty acid rich foods. Ang omega-3 po ay napakahalaga dahil it also works in the myelin sheath. Ang purpose nito is para padaliin and for better transmission of nerve impulse sa iba't ibang bahagi ng ating katawan papunta sa ating utak and vice versa. This way po maiibsan ang pamamanhid at tusok-tusok na iyong nararamdaman. Pwede mo itong kunin sa matatabang isda tulad ng bangos, mackerel, and even salmon. Pwede mo din itong kunin sa walnuts na napakayaman din ng omega-3 fatty acids as well as sa flax seeds. If gusto mong malaman ang tatlong uri ng seeds na nakakatulong para maibsan ang pamamanhid at tusok-tusok naturally, which is nakatulong na talaga sa maraming pasyente, you can also check it here. Read in the comment section. It can help you po. Lastly, moringa or malunggay. Alam mo ba na ang pagkain ng malunggay, which is napakarami at napakamura dito sa Pilipinas, ay makakatulong sa iyo sa diabetic neuropathy. It can actually lower inflammatory protein sa ating katawan, like C-reactive protein. Nakakatulong ito para mapababa ang iyong blood sugar naturally, para maibsan ang sintomas dulot ng nerve damage at the same time nakakatulong din ito if ikaw ay nakakaranas ng pananakit sa iyong joints or sa iyong kasukasuan dahil sa inflammation. Ang parating pagkain na malunggay for 40 days can actually help lower your blood sugar level by as much as 13.5%. Ito po ang mga halimbawa ng mga pagkain na makakatulong sa iyo if ikaw ay nakakaranas ng pamamanhid at tusok-tusok. And at the same time, hindi po ito makakataas sa iyong blood sugar level. Sa mga pagkain na ito, please comment po kung saan dito ang mas i-incorporate mo ngayong linggo sa iyong diet. I-comment mo din sa baba kung ano ang nakatulong sa iyo para matulungan din natin ang iba sa videong ito. If gusto mong malaman if ang cause ba ng pamamanhid at tusok-tusok sa iyong binti at paa ay dahil sa sciatica, pero hindi ka pa nakapag-x-ray or MRI, i-check mo ang video na ito, makakagabay at makakatulong to sa iyo. Maraming salamat po sa panunood. This is again Doc Cherry. Stay safe, stay happy and healthy po. I will see you on our next video. Hi, Doc Cherry po, Doctor of Physical Therapy. Good news sa mga nandito sa Pilipinas, available na po ang BeFreeze Fragrant Cooling Gel. This is a unique formulation of Arnica montana extract, which had been proven sa mga pag-aaral that it has the same effect as that of ibuprofen in relieving the pain without any side effects. Napakaganda po nito for muscle, joint, and even arthritis pain. A little goes a long way. Ipahid mo lang ang konting amount 2 times a day and you can really see and feel the difference. This one is already available for national shipping through Shopee and with cash on delivery option. This is a unique formulation. It is non-greasy and it is fragrant. Pwedeng-pwede mo ito magamit sa iyong opisina dahil it really smells that good. Try BeFreeze Fragrant Cooling Gel and see for yourself the difference. God bless you po.